Naku po mga kababayan, Manong Chavit Singson nanawagan na ng one-time big-time rally. People power mga kababayan. Laban sa gobyerno. Halaka mga kababayan. Kabahan na dito ang Malacanang sa kanyang gustong mangyari ni Manong Chavit Singson mga kababayan. Ano kaya ang masasabi dito ng Malacanang sa panawagan ni Manong Chavit Singson? Nako, mukhang uubusin ng pera ni Manong Chavit Singson para mapalayas na sa pwesto, no? Itong si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. So pakinggan po natin itong ulat ng Net25 mga kababayan. Grabe, galit na galit talaga ito si Manong Chavit Singson kay PBBM mga kababayan. Kaya nanawagan na ng one time, big time, people power. Halaka. Nako, ito na po. Ano naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag niyang utak sa likod po ng flood control project scandal sa bansa sa isang debate. At nanawagan din ng dating opisyal sa Hinamon pala ng debate si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. taong bayan at mga religious organization na dumalo at suportahan ang ikakasa niyang one-time big-time rally laban sa katiwalian. Detalye sa live report ni TJ Mendoza. TJ. Ali, tama ka, hinihibok na ni dating Governor Chavit Singson ng taong bayan na magsagawa nga nitong one-time, big-time rally para umano maiparinig na sa Malacanang ang matagal ng hinaing ng mga Pilipino at ng taong bayan ukol nga dito sa hindi matapos-tapos na investigasyon kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Laka, grabe no, hinamon ng debate mga kababayan. Kasama daw ang mga media mga kababayan. Halaka. Walang katakot-takot ba kababayan, hinamon ang Pangulo ng Pilipinas. Halaka, grabing tapang nito ni Manong Chavit. Yan ang matapang na hamon ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod ng kanyang alegasyon na ang Pangulo umano ang utak sa likod ng korupsyon sa malawakang flood control scandal. Matagal na raw gustong ihayag ni Singson ang mga alegasyon laban sa Pangulo, pero hinintay raw niyang umabot ito ngayong unang buwan ng bagong taon. 40 taon na raw kasi simula nang mapatalsik ang rehimeng Marcos Sr. Eksakto ring kaparehong 68 years old na rin ng nakababatang Marcos ngayon ang edad rin ng kanyang ama nang mapatalsik sila sa Malacanang. Pagbubunyag pa ni Singson, sina Sara Diskaya raw at Orly Gutesa ang pinaka-credible na testigo laban sa Pangulo. Pero tila itinatago raw ng dating Speaker Martin Romualdez si Gutesa, kung kaya't wala raw nagsasalita laban sa pamilyang Marcos. Hala ko, tinago na daw di umano ni dating Speaker Martin Romualdez si Gutesa. Hala ka, kaya pala hindi na nakikita mga kababayan, no? Totoo kaya ito mga kababayan? Kung mag-comment ho kayo. Pero para maiparinig raw ang sigaw ng taong bayan sa Pangulo, We will schedule a one-time, big-time rally. And nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, pag-graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we'll march to Malacanang. wala pa raw nakakausap si Singson ng mga grupong maaaring sumama sa kilusan para maiparinig sa Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng taong bayan. Pero isa ang sinisuguro ng dating mambabatas na maraming dadalo sa tinawag niyang one-time big-time rally. Bukod sa hamon na debate, may open letter rin si Singson kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na binasa niya sa harap ng media. Sinabi nitong hindi raw China ang kalaban ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP at ng mga Pilipino. Ang tunay raw na kalaban ay ang mga korap na politiko. Lumulobo na rin raw ang utang ng Pilipinas. Aniya, 17 trillion pesos na raw ang utang ng bansa at 2 trillion pesos ang ibinabayad ng bansa kada taon. Kaya't ang ekonomiya raw ay siguradong pabagsak na.
Binanatan rin ni Singson ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi raw kasi nito iniimbestigahan ang mga ghost at substandard flood control projects sa baluarte mismo ng Pangulo sa Ilocos Norte. Bakit kaya mga kababayan, mas inuuna pa yung ibang lugar, no? Like Davao, sa Mindanao, yung inuuna, sa Mindoro. Pero yung baluarte ni PBBM, na sinasabi ng karamihan na mayroon daw mga maanomalya dito, di umano, hindi man lang pinupuntahan ng Independent Commission of Infrastructure, mga kababayan, ng ICI. Bakit tila may kinikilingan itong ICI, mga kababayan? So, talagang nakakadismaya din itong ICI, mga kababayan. Wala pang komento ang Malacanang at ang Pangulo maging si ICI Advisor Retired Justice Andres Reyes Jr. sa mga naging alegasyon ni Singson. Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 50, Ali, Nakalagay, the two master yun. The two masterminds, ibalik ang usapan sa flood control. Ali, wala pang ibinibigay na petsa, partikular nga yung kung kailan niya gusto mangyari ito one-time, big-time rally. Pero ang sinabi kanina sa press conference ni Chavit Singson ay sana raw ay daluhan ito ng mga kabataan para daw dun sa sinasabi niyang as soon as possible daw dapat magsimula na itong one-time, big-time rally. Ali. TJ, ang tanong ng taong bayan dito sa pagtawag ni former Governor Chavit Singson bilang utak si Pangulong Bongbong Marcos dito sa likod nitong flood control scandal ng bansa. Anong pinahahawakan niyang, tinatawag dyan, resibo, di ba? O anong batayan niya para sabihin na ang si PBBM ang utak sa likod ng skandalo ito? Ali, yung mga binabanggit mo o yung hinahanap nating mga resibo nga para mapatunayan na sana masabi natin na ang Pangulong Bongbong Marcos ang utak nga dito sa likod ng Maanomalya flood control scandal ay hawak raw mismo ni Chavit Singson. Hindi niya ito ibinigay directly sa media kanina pero ipresent niya iyon via video presentation. Yung ibang ang bahagi ng video presentation ay aminado siyang gawa raw ng AI pero sabi niya nananatili ang mensahe roon na sana raw ay panindigan ng Pangulo itong investigasyon kaugnay nga sa Maanomalyang flood control scandal. Ito rin, Ali, binanggit rin kanina ng dating gobernador na yung pagbabanggit nga ng Pangulo dun sa ilang pages ng GAA noong 2025. Alam raw mismo ng Pangulo yung nilalaman ng mga yon dahil dun sa mga naunang statements ng Pangulo na pinag-aralan niya yon bago niya i-veto yung ilang mga line items. Pero gayunpaman, lumusot pa rin itong mga maanomalyang flood control scandal dahil daw may basbas ito mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ali. May nabanggit ba ang former governor tungkol dito naman sa kapipirma lamang na 2026 national budget? Ali, kanina kasi nung nagkaroon ng press conference si dating Governor Chavit Singson, hindi pa napipirmahan ng Pangulo yung ating General Appropriations Act for the year 2026. Kung kaya't hindi pa namin siya nahinga ng komento ukol dyan. Pero yung pinanatan niya talaga ay yung mga nakaraang budget na pinirmahan nga nitong tinawag niyang former friend na si PBBM. Okay, huling tanong na lang, TJ. Dito, ito ay hamon na magdebate sila ng Pangulo at ni former Speaker Martin Romualdez. Pero dito sa kanyang liham din kay AFP Chief General Romeo Browner, wala bang nilalabag na batas ang former governor? Ali, naging maingat siya sa mga naging statements niya kanina. Kung tutuusin ay pwedeng mangyari sa kanya yung nangyari kay General o dating General Romeo Pocis, yung paglabag nga dun sa Article 142 ng Revised Penal Code, yung inciting to sedition. Pero inabangan namin yung magiging statements niya during the press conference. Pero maingat siya. Wala siyang mga statements kagaya ng oust PBBM o maging yung mga resigned PBBM. Ang sinabi niya kapag nagtatanong ang media, sinabi niyo yan, hindi ako nagsabi niyan. Ganun siya magsalita kanina sa amin
namin, Ali. Kung kaya't naging maingat siya sa statements niya, ang sinasabi niya lamang ay ibinubulgar niya yung mga naging katiwalian nitong administrasyong Marcos, pero hindi niya sinasabing bumaba na siya sa pwesto. At kapag hindi tinanggap ang hamon niya, ano ba ang sabi ni former Governor Chavit Singson? Kapag hindi pinatulan ng Pangulo ang kanyang hamon sa isang debate? Kung sakali mang hindi matutuloy ang magiging debate ng Pangulo at ni former Governor Chavit Singson, ay mananatili yung kanyang panawagan na paulit-ulit na magkaroon ng kilusan o yung mga rally nga para maipaninig sa Pangulo at sa Malacanang. Yun ang kanyang termino kanina, Ali, para magising raw ang Malacanang dito nga sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Okay, maraming salamat, TJ Mendoza, nag-uulat live. Happy New Year, TJ. Ayan mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito sa gustong mangyari ni Manong Chavit Singson, no? Na nanawagan ng people power at hinamon pa ng debate si Pangulong Bongbong Marcos. Ang talino ni Chavit Singson, no? Talagang hindi siya nagsasalita ng Marcos resign kapag tinatanong siya ng media. Sinabi nyo yan, ha? Kaya matapang siya eh. Kung gusto niyo ikulong niyo ako. Talagang kumpiyansa siya na wala siyang hindi siya makukulong, mga kababayan, kasi wala naman siyang sinasabing Marcos resign, mga kababayan. Kasi yun yung yun yung hinahabol ng gobyerno ngayon. Yung mga nagsasalita ng Marcos resign, kapag nagsalita ka ng ganun, ay posibleng makulong ka, mga kababayan. Kasuhan, ayun. So, ayun, mag-comment po kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa gusto mangyari ni Manang Chavit Singson. So, sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.